Eto, mainit na balita. Official Final 12 ng Pilipinas sa SEA Games inilabas na. Poy Eram at Jeo Chu mga nakat sa lineup. Sino-sino ang mga players na magde-defend ng corona ng Gilas? Samantala, China sinisisi ang Pinoy referee na nag-officiate sa laban nila kontra sa South Korea. Bakit kaya? Tara, alamin natin ang buong kwento na yan sa video natin ngayong araw. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Matapos ang masalimuot na paghahanda ng Pilipinas para sa SEA Games lineup nito, finally ay kumpleto na ang 12 players na magtatangkang depensahan ang gintong medalya sa SEA Games. Aprobado na sina Justin Chua, Dalf Panopio, Cedric Manzano at ang latest addition ni Coach Norman na si Allen Liwag ng St. Benilde. Natanggal naman sa lineup sina Poy Eram at Jeo Chu, pero ang pagkakaalam ko, galing si Poy Eram sa injury at may commitment pa si Jeo Chu sa MPBL kaya sila hindi nakasama sa pool. Ito na nga ang itinuturing na pinakamahirap na challenge ng Pilipinas matapos ang ilang taong paghahari sa basketball, matapos tanggalin ng Thailand organizers ang mga naturalized players kada bansa sa basketball event this year. Pero para kay Coach Norman, kumpiyansa naman siya na magagawa pa din ng Pilipinas na maiuwi ang gintong medalya kahit na all Filipino lineup meron ng Pilipinas. Pero kung papansinin naman natin ang nabuong lineup, masasabi naman natin na malakas pa din ang Pilipinas since halos mga veteranong players ng bansa ay nasa lineup ni Coach Norman, gaya ni Ray Parks, Terdy Ravena, Robert Bulik, Matthew Wright at iba pa. Nasa Group A nga ang Pilipinas kasama ang Vietnam at Malaysia na inaasahang magiging madali lang sa Pilipinas at ang pinaghahandaan lang nila ay ang magiging laban nila sa Indonesia at sa host country na Thailand. Samantala, kumakalat ngayon sa mga articles ng mga Chinese sports websites ang paninisi umano ng mga fans sa Pinoy referee na nag-officiate sa laban ng mga Chinese sa Korea na nagresulta sa 2 beses na pagkatalo nila last FIBA qualifiers first window. Ayon sa mga Chinese fans, naging bias daw ang officiating ng mga referee kontra sa kanila dahil may isang Filipino referee ang kasama sa nasabing officials. Kabilang nga si Pinoy referee Glenn Cornelio na isa sa mga humawak ng game ng China at Korea sa mga sinisisi ng Chinese fans at sabihing naging pabor ang officiating ng game dahil may isang Pinoy na referee. Matatandaan na matagal nang may issue ang China sa Gilas, hindi lang sa West Philippine Sea, kundi sa pagkakatalo nila sa Asian Games matapos silang ilaglag ng Gilas sa semis. Pero hindi lahat ng Chinese fans ay nakikisawsaw sa issue na yan. Dahil marami ding Chinese sports reporter ang may galit sa kanilang national team dahil sa nakakahiyang performance nito sa first window. Sabi pa ng isang reporter, akala daw niya ay hindi na nila iisipin ang pag-qualify sa World Cup dahil sa malakas naman ang team nila this year, pero ngayon daw ay nakakabahala na. Sagot pa ng isang reporter, meaningless daw ang technical at tactical analysis ng game kung tambak naman sila ng 32 points sa Korea. Nakakahiya daw ang pagkatalo na yan at masakit para sa kanila. Bumababa na nga ba ang kalidad ng basketball ng China at nakikita na ito sa kanilang performance sa international stage. Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol!